Okay mga kababayan, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, kung anumang oras, dyan po sa inyo. Kumusta po kayong lahat? Sa ngayon po ang pag-usapan natin ay itong salitang delikadesa. Tapos i-connect po natin kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, i-define muna natin kung anong ibig sabihin nitong salitang delikadesa. Ang salitang delikadesa po ay ito ay nanggaling sa salitang Espanyol. Pero sa ngayon, ito ay atin nang inadapt kasama na sa Filipino Dictionary. Na isa pong napakagandang, isang salitang napakaganda ang meaning. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito? Sa Spanish po, ang ibig sabihin ng delikadesa ay yung quality of being easy to break or harm. Ibig sabihin, parang kristal or salamin, but the best thing to be defined as this is crystal. Also, kapag ito naman po ay inirelate natin sa isang tao or bagay, ito po ay yung the quality of a person or thing with grace and attractiveness. Ito po sa kasalitang Kastila. Pagdating naman po sa ating Filipino language and culture, sa atin pong kulturang Pilipino, napakahalaga po ng salitang ito. Na ang ibig bagang sabihin, ito po ay tumutukoy sa isang tao na pinipili ang maging malinis, pinipili ang katotohanan, ang pagiging mabuti, nang sa ganun, mapanatili niya ang kagandahan ng kanyang pagkatao at character. Okay? Now, speaking of delikadesa, at i-connect po natin dito kay VP Sara Duterte. Bakit po natin ito ikinukonekta kay VP Sara? Kasi nga po, lately, nitong nagpakita na ng open war ang pamilya Romualdez Marcos at yung kampo ng Duterte, ay sari-sari na pong siraan, resbakan. Pero ang alam nyo, ang katangi-tangi po na mapapansin natin dito sa side ng pamilya Marcos at Romualdez, kahit po sila ay binabatikos, sinisiraan, hindi sila gumaganti. Wala po tayong naririnig na masasamang salitang ibinabalik dito sa mga Duterte. Pero itong Duterte po, talaga pong, siguro po nasa upbringing na rin po yun, upbringing ng pamilya o magulang sa mga anak. Pagkumparahin po natin itong dalawang pamilya na ito, itong dalawang clan na ito, itong side ng Duterte at itong side ng Marcos Romualdez. Ang laki po ng pagkakaiba, di ba? Yung Romualdez Marcos, napaka-refine, napaka-educated, civilized, di ba? Well-bred. Maganda, makikita po natin na maganda ang naging upbringing ng magulang. Alam nyo, kapag pinag-uusapan po karakter ng isang tao, ang parating ikinukonekta ito sa upbringing ng magulang. Damay palagi ang magulang. Now,
Dito naman po sa side ng Duterte, makikita po natin ang sobrang pagkakaiba. Itong mga Duterte po, kung umasta sila, ay para silang mga asong ulol. Sorry para silang mga askal na yung bumubula ang bibig. Ano ba yun? Asong ulol na askal. Palamura, palasigaw, palaaway, maninira, mapanira. At habang yung taong sinisira nila ay hindi kumikibo, yung wala lang, mas lalo silang natutuwa na mas lalo pang silang ginaganahan na siraan pa ng husto. Di ba mga kababayan? Alam natin na ito ang nangyayari sa ngayon. Na ito nga po, lately, yung pangyari ngayong, ito lang na about 2 days ago. Di ba nung, linggo ba yun? Yeah, linggo. Yung War of Rallies. Yung rally, yung bagong lipunan, bagong Pilipinas rally, dyan sa Quirino Grandstand na ipina-organize ni Pangulong Bongbong Marcos, ay sinabayan nitong mga Duterte naman doon sa Davao City. Na kesyo sabi, prayer rally daw. May pa candlelight pa. Prayer rally, pero ano nangyari? Political rally na, my God, doon po natin makita kung anong klaseng pag-uugali, anong klaseng pagpapalaki ng magulang itong mga Duterte. Bueno, sa ganang kay PRRD, hindi po natin pwedeng sisihin yung magulang Dahil sa pagkakaalam po natin, ayon sa kwento nito ni Tatay Diggs, ay napakahigpit nung magulang nito, especially yung nanay. Disiplinaryan. Pero bakit nagkaganito ang anak nilang si Digong? So, kumbaga, minsan po hindi rin pwedeng sisihin ng magulang Kasi, kahit gaanong kakadisiplina ng magulang, kung yung anak ay talagang by nature, ay may pagkademonyito na talagang mahirap tanggalin sa katawan niya, walang magagawa kahit na yung nagpapakatino lang sa harap ng magulang. Pero pag talikod, gawa siya ng kung anong gusto niya. Labag sa turo ng magulang. At ngayon nga po, itong mga anak naman po ni Duterte, ni Digong, although, siyempre, tayo naman po ay naniniwala na ang mga ito ay pinalaki ng maayos at dinisiplina nung nanay. Pero sa tatay, mukhang wala tayo makukuhang magandang katuruan. Dahil siya nga mismo, ang pagkatao niya, alam natin kung anong klase siya. Anong ituturo? Paano siya magtuturo ng kagandahan ng pag-uugali sa kanyang mga anak kung siya nga mismo ay hindi? Maaring yung nanay, natural, ang mga nanay naman by nature, talagang gusto niyan maging maayos ang mga anak. Pero, since yung mga bata siguro ay talagang nagmana ang pag-uugali doon sa tatay at tinuruan ng tatay ng mga kabulastugan, hindi ako naniniwala na hindi tinuruan itong mga anak na ito. Kung ano man ang hanap buhay o mga pinaggagawang katarantaduhan ng itong tatay, kung siguro ko pinagsasabihan, hindi naman makikinig dahil nakikita sa kanya. Pero sa tingin ko, especially doon sa hanap buhay, kung ano man ang ginagawa nila mga illegal, mukhang itinuro pa nga. Kung hindi itinuro, sabi dito sa amin, natangadan. Yung unang kinopya na nakita sa magulang. Yung mga sinasabing smuggling, yung anomalya. Tingnan mo, nung naging mayor
si Sara Duterte sa Davao na ang vice mayor, naging vice mayor, itong si Rodrigo Duterte, tinanong niya yung anak, si Sara, bilang ng isa ng mayor, kung gusto bang ituloy ni Sara yung EJK, yung mga extrajudicial killings. Ibig sabihin, Duterte, yung tatay, he made the daughter choose which way to go. Pinapamili. Well, tama ba na bilang isang mayor na nung dati siya ang mayor, ito yung gawain niya. Mainam siguro na papamiliin nga yung susunod na mayor na anak niya. Pero kung ako yung magulang, hindi ko na ipapagaya sa kanya. Bilang vice mayor, kung gusto mo, ikaw na lang ang magtuloy ng EJK. Papamiliin pa yung anak kung itutuloy mo ba o hindi. Parang hugas kamay, no? At sa kasamaang palad, ang pinili ni Sara ay ituloy. Kaya nga ngayon, na-implicate si Sara diyan sa kaso sa ICC ng mga EJK sa Davao. Dahil itinuloy niya. Ibig sabihin, sang-ayon siya. Sang-ayon siya doon sa mga masasamang pinagagagawa ng ama. At ito namang ama, hindi man lang pinigilan yung anak. Ibig sabihin, pareho silang mag-ama, ang tingin nila doon sa bagay na yon ay tama. Kaya nga itinuloy. Inumpisahan ng ama, itinuloy ng anak. At ngayon, dito nga po at present time, si Sara Duterte ay Vice President at DepEd Secretary. Ibig sabihin, nasa loob siya ng political family ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat sana kaayon siya sa lahat ng mga polisiya, mga programa, mga plano, mga desisyon na ginagawa ng Pangulo. Pero 'di ba, maraming sa mga programa at mga policies ni Pangulong Marcos ang binatikos ni Sara Duterte. Binatikos, pinintasan, sinuway. Hindi maganda, 'di ba? Bakit mo susuwayin yung polisiya ng boss mo? At ito lately, ito nga po doon sa rally sa Luneta. Alam natin na magkasabay yung okasyon. Actually, hindi ko in-expect na mag-a-appear doon si Sara. But then, natuwa naman ako at humanga din naman ako sa kanya nung nakita ko na nandun siya. Nung maaga pa, nung hapon. Kasi nag-umpisa yung programa mga 1 or 2 o'clock. Pero yung Pangulo'y dumating yata mga 4 o'clock na. 4 or 5. Medyo gabi na eh. So doon sa programa sa early part, ipinakilala or tinawag yung mga iba-ibang mga secretaries, mga department heads, at sila ay tinanong at tinanong kung ano ang masasabi o magagawin nila na tulong para sa ikauunlad, para sa success nitong bagong Pilipinas movement ng Pangulo. Wala akong narinig sa kanya na magandang sinabi. Napakaigsi nga nung sinabi niya eh. At pagkatapos nun, umalis na siya. Nakita mo siya, right after nung siya ay pinapagsalita, makita mo siya, hindi na nga umupo eh. May mga kinausap-kausap siya doon. Tapos, yun na. Hindi na siya nakita. Ibig sabihin, umapir lang siya. Pinakita niya lang yung mukha niya. Nag-speech man ng konti.
Maaga pa noon, mga wala pang 3 o'clock. Nawala na siya. Yung pala, as expected, dumiretso ng Davao para doon sa, kailangan din niyang nandoon siya sa prayer rally kuno sa Davao. Alam niyo, para sa akin, kabastusan pa rin yon. Although, medyo mataas-taas ng konti. Hindi naman sobrang masyadong bastos. Pero bastos pa rin. 100% bastos kung hindi siya nagpakita. Ngayon, nagpakita nga siya, nag-show off lang ng kanyang mukha, at hindi na niya hinintay yung pagdating ng Pangulo. Hindi niya hinintay yung pagtatalumpati ng Pangulo. Bastos pa rin. Para sa akin, kabastusan pa rin yun. Kaplastikan. Hypocrisy masyado yung ginawa niyang basta lang nagpakita. Halata naman na talagang wala doon ang kalooban niya. Doon sa Quirino Grandstand. Ang kalooban niya, yung puso at isip niya, nandoon sa Davao. And then, doon naman po sa Davao, ito na naman ang nangyari doon. Yung kanyang pamilya, yung kanyang ama, si Rodrigo Duterte, yung kanyang kapatid na si Baste, yung kapatid na si Pulong, nagsipag-speech. At ang laman ng kanilang mga speeches ay puro paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro paninira. Yung si Baste, nanawagan pa na mag-resign si Bongbong Marcos. Tinawag si Bongbong Marcos na tamad at mag-resign daw. Ngayon, nasaan ang delikadesa nitong Baste Duterte? Mananawagan ka ng mag-resign yung Pangulo, alam na alam mo na iisipin ng tao na bakit ka nananawagan na mag-resign yung Pangulo na alam mo na ang magkikinabang ay yung kapatid mong si Sara and the whole of your family. Diba? Yan pong ibig sabihin ng kawalang delikadesa. Ang kabaligtaran, makapal ang mukha. Makapal ang mukha. Even Paulo Duterte, ganun din. Yung mga panawagan nila. Mas lalo na yung tatay. Kaya paano po natin maaasahan na yung mga anak ay magbe-behave ng maayos na yung tatay nga mismo ang pinakamatindi? Parang asong ulol. Pinagmumura mo yung Pangulo na hindi naman kayo inaano. Minura mo. Anong klaseng matanda ka? Naging Pangulo ka rin. Abogado ka. Alam mo na yung pagmura, pag minura mo ang kapwa mo, di ba may parusa yun? Labag sa batas yun. Pero ito ka, para kang asong ulol doon sa ibabaw ng stage, sa harap ng mikropono, nagmumumura, nagsisisigaw, nananakot, nagbabanta. Tinatakot si Bongbong Marcos, pinagbabantaan si Bongbong Marcos, na kung hindi gagawin yung gusto nilang mangyari, gustong mangyari ng mga Duterte, matutulad daw si Bongbong Marcos sa kapalaran ng tatay na pinalayas sa Malacanang. So, alam naman natin na sa mga ginagawang ito ng mga Duterte, yung mga panawagan na mag-resign, yung pananakot, pagbabanta ng destabilization, ng kudeta, ng people power, ng civil disobedience, na kapag si Bongbong Marcos ay talagang napatalsik, ang magkikinabang ay kayo. Si Sara Duterte, napapalit bilang Pangulo,
And ultimately, kayo, buong pamilya kayo, at mga barkada ninyo. So, nasaan ang delikadesa? At ito naman pong si Sara Duterte, na isa ring, puro yata ito bangag eh. Itong mag-aamang to. Alam nyo, sa mga pinagagawa nito, na pagbibintangan nila na adik ang Pangulo natin, tingnan mo nga ang itsura. Pagtabihin mo nga ang litrato ng mga ito, sino ang mukhang adik? Tingnan mo yung baste, yung tadtad ng tato, tapos kung magsalita, walang katuturan. Hindi yun speech ng isang politiko. Parang salita lang dyan sa kanto-kanto. Walang ka-refinement. Pare-pareho silang mag-aama. Para mga asong ulol na ang mga bunganga bumubula. Ang laman ng mga utak na lumalabas sa bibig, puro galit, puro inggit, puro paninira. Sobrang inggit at insecure kayo, mga Duterte, sa mga Marcos at Romualdez. Sa tingin ko po, ang kinaiinggitan ng mga ito, dahil ang layo, by comparison, tingnan mo ang mga behavior, paano mag-behave, itong mga Marcos at Romualdez. Very refined, cultured, civilized. Pero sila, tingnan mo nga, mga balahura ang pag-uugali. Parang lumaki parang mga squatter ang pag-uugali. Parang mga tambay dyan sa kanto. Including the father. Yun nga ang pinakamalala, yung tatay eh. At ito si Sara, nakikita na niya ang pinaggagawa ng kanyang mga kapamilya, ang tatay niya, ang mga kapatid niya, na sinisiraan si Bongbong Marcos na boss niya, kapartner niya, pinaparesign, pinagbabantaan na patatalsikin, samantalang ikaw, Sara Duterte, ay kabilang sa political family ni Bongbong Marcos na gustong patalsikin ng pamilya mo. Tapos, wala ka man lang public statement para sa Pangulo. Parang kinampihan mo pa yung kapatid mo. Out of brotherly love. Brotherly love. Brotherly love yung mukha ninyo. Pare-pareho kayong walang delikadesa. Kayo, ang pamilya mo, Sara Duterte, na nananawagan na mag-resign yung Pangulo upang sa ganon, ikaw ang pumalit. At kayo, buong pamilya at ang iyong mga kabig, mga minions, balik kayo sa mas maliligayang araw. Hindi ba? At ikaw, nakita mo na kung anong pinagagagawa ng pamilya mo. Wala lang sa'yo. Kinakampihan mo pa. Walang delikadesa. Walang delikadesa ang buong pamilya ng Duterte. Diba? Kahit na yung pangalawang asawa, may delikadesa ba yun? Pipicture-picture dyan sa sama-sama sa mga trips ni Digong. Umaakto na first lady. Alam naman natin kung sino talaga ang dapat naging first lady. O di ba makapal din ang mukha? Ang salitang delikadesa ay hindi alam ng pamilyang Duterte. Wala, hindi nila alam yan. Hindi naman kasi sila lahing Kastila eh. Ang lahi nila ay inchik, sabi niya, di ba? According to Digong, ang dugo nila ay inchik.
Tapos, ano ba yung Zimmerman? Ayoko nang anuhin yung Zimmerman kasi wala namang ginagawang pagkakapal ng mukha yung Elizabeth ba yun? Elizabeth Zimmerman. Wala, tahimik naman siya eh. Itong mag-aama, ito po ang hindi alam ang salitang delikadesa. Tama hindi? Okay. Kayo na po ang bahala kung ano man ang opinion ninyo sa sinabi ko. Okay? Thank you for watching and see you in my next vlog.